So, maligayang panonood pong muli. Ngayon po, mag-wiring tayo ng isang simpleng setup. So, dalawang ilaw, dalawang switch o isang tugang switch, tapos meron siyang dalawang outlet na usually ginagamit sa mga maliliit po na load, o halimbawa mga sari-sari store o kaya kwarto sa mga paupahan po, mga boarding houses. So ito po yung ating pinaka-diagram. So napaka-basic lang po. Especially sa alam na po yung wiring ng electrical. Pero sa mga gusto especially sa mga nagdi-DIY, basta sundan nyo lang po yung ating wiring at saka yung ating mga safety tips, ay napakadali na lang po nitong gawin. Unang-una po, dapat alam natin yung ating size ng ating circuit breaker na gagamitin, at dapat tugma siya sa size ng ating wire. So halimbawa, gamit tayo dito ng 20 amperes. So ito yung 20 amperes po, yun yung minimum na circuit breaker na gagamitin kapag tayo ay merong mga appliances o yung ating power o convenience outlet. At then kahit na meron tayong ilaw dito, alam naman po ng lahat, o yung mga alam na sa electrical, na yung minimum size ng ating ilaw na circuit breaker ay 15 amperes, at saka 2.0 naman yung kanyang wire. But then sinama natin siya dito sa ating outlet, so dapat doon tayo magbabase sa ating higher na load, which is dapat nagagamitin natin kapag merong mga convenience outlet ay 20 amperes. Yan, tapos yung equivalent niya is 3.5 mm na wire. So importante dyan, hindi magiging overloaded yung ating circuit, itong ating 20 amperes at saka itong ating 3.5 mm na wire. Dapat alam natin yung ating load na gagamitin. At sa setup na to, dalawang ilaw lang, so napakaliit lang, especially mga LED lights, napakaliit lang na load. Tapos meron tayong dalawang convenience outlet. So basically, mga kung sa sari-sari store, mga ref or mga electric fan or clip fan, saka charger, usually yung mga load nito. Saka dalawang ilaw, isa sa loob, halimbawa isa sa labas, o kaya sa mga boarding rooms, yan, dalawang ilaw. Tapos kung may mga ref, pwede rin. Tapos yung mga rice cookers, yan, pwede rin dito. So unang-una po, safety tips po natin kapag humahawak tayo ng mga electrical wirings. Kung mangyayari po ay kung meron kayong mga rubber gloves o safety gloves, ay pwede nyo pong gamitin, o kaya yung ating mga eye goggles. Tapos dapat naka-turn off yung ating circuit breaker kung yan po ay live circuit. At dapat i-test nyo dito, yan, kung meron kayong tester, yan, tester nyo, kung double check nyo lang kung meron pa siyang output na voltahe, o kaya itong wire dito sa load side ay tanggalin nyo muna para safety. Kasi mangyayari dyan, hindi natin alam kung halimbawa sira na tong circuit breaker natin, basta lang natin i-off at hindi natin dinoble check, yun pala nag short na dito. So kahit naka-off siya ay meron siyang supply. So importante meron tayong double checking, o kaya tanggalin nyo na po itong wire dito. So sa atin naman ay for tutorial purposes lang, so kinabit na natin yan para mabilis yung ating video, at saka naka-plug lang naman dito, yan. Kaya tara, so yung ating unahin natin muna yung ating, since tayo ay line to line dito, yung ating line 1 ay kulay itim, yung line 2 natin ay puti. So meron tayong line to line supply at saka line to neutral. So kung line to line kayo, gaya ng sa amin, yan ito. So line 1 nyo, dadaan yan sa ating switch, tapos papunta sa ating convenience outlet na yung kanyang line terminal. Tapos yung ating line 2 naman, yung ating magiging common line 2 or neutral na wire kung kayo ay line 2 neutral. So yan yung magiging common wire ninyo. So yan, para mabilis, yan, unahin muna natin yung mga common, kasi tingnan nyo naman, isang linya lang po yan. Kukonek lang natin yung kabilaan ng mga linya ng ating dalawang ilaw at saka dalawang outlet sa ating kulay puti na wire. So yan, kukonek muna natin yan lahat. So yan po yung ating common line or line 2 or neutral wire. So yan, connect natin yung kulay puti. So kukonek lang natin yan lahat muna.
Yan, para hindi tayo malito at saka hindi tayo ma-shorted. Yan, connect natin dito. Tapos dito, papunta na to sa ating outlet. Tapos ganun din dito sa ating, papunta sa may ilaw natin. Connect lang natin din. Yan. Tapos yan, pwede na natin i-tape to. Pero mamaya sabay na natin. Tapos yan, sunod na natin yung ating switch. Yan, jumper lang natin dyan. Tapos connect natin yan sa ating unang ilaw. At saka yung pangalawang switch naman sa ating pangalawang ilaw. So yan, ito yung ating line 1. Yan, kulay itim. So ito yon. Kukonek lang natin yan sa ating switch. So dito. Yan, salpak lang yan dyan. Tapos, para maging connected yung ating pangalawang switch, kailangan lang natin dyan ng jumper. Yan. So marami na po tayong mga ganitong video. Yung haba ng jumper wire, yung pagbalat. So pakicheck nyo lang po sa ating ibang video sa ating channel playlist. So marami po kayong matutunan doon, pati mga motor controllers at saka mga iba't ibang klase ng wirings, pati mga sensors po. Tapos next, ito yung ating unang ilaw. Yan, ito kabit natin dito sa ating unang o sa switch sa taas. Tapos itong isa, yan, nakarekta na yun sa ating pangalawang ilaw. Ito yun, lagay natin dito sa pangalawa o sa baba na switch. So yan na po yung kanyang magiging setup. Ito yung supply natin. Tapos naka-jumper dito sa pangalawang switch. Tapos ito yun na yung kanyang, yan, supply na yan papunta sa ating unang ilaw. Ito naman sa pangalawa. So yan. So fix lang natin yan dyan. So kung pagtanggal nito, ganyan lang. Yan. Tapos meron yung slot dyan para sa kanyang screw, para ma-fix yung ating switch. So yan, next yung ating ito. So dalawang terminal yan. Lalagay lang natin yan, yung ating yung common terminal pati down sa ating pangalawa. Tapos ito na yon, yung ating galing sa switch na yung itong dating dalawang itim. So yan, dalawahan na sila. So kakabit lang natin yan dito. So kung line to line kayo, di ano lang siya. Kung gusto niyo ng additional safety, kung line to line yung inyong supply, so yung galing sa switch po na wire, so dapat dito nyo i-connect ito sa kanyang may thread part ito. So makikita nyo naman yan dito. So yan, ito yan, since line to line. Para halimbawa nagpalit kayo ng ilaw at hindi nyo enough yung inyong switch, ganyan, nahawakan nyo to halimbawa, yan, so delikado. So at least kung line to line kayo, pag off nyo ng switch, aksidenteng na hipo nyo to dito o nahawakan nyo, at least naka off po yan. Pero kung kabaliktaran naman, kung kayo ay line to neutral, so since yung ating line ay dadaan talaga yan sa switch, tapos yung ating neutral ay dito naman yan sa ating may thread part, yan palagi. Tapos yung ating line side dito naman sa ilalim. So yan yung kung line to neutral. So yun lang yung pinagkaiba, yung galing sa switch sa line to line, dito nyo ikabit sa may thread part. Kung kayo naman ay line to neutral, yung neutral nyo ay dito nyo ikabit sa threaded part. So kahit naman magkabaliktad ay gagana pa rin to. So yan yung additional tips lang for additional safety. So yan, connect na natin. Ito, tinred ko lang ito, since splice ko lang yan, tinwist. Tapos since kasya pa naman sa ating
terminal screw dito. Yan, screw ko na lang yung rekta. Papunta na yan sa pangalawang ilaw, yung kanyang common. Ito. Tapos yung siyempre yung pangalawa galing sa switch. Ganoon din po sa kabilang receptacle. Yan siya. So kung halimbawa malaki yung wire nyo, pwedeng splice nyo muna dito, tapos dugtungan nyo lang ng isa pang wire para halimbawa hindi magkasya sa inyong terminal. Tapos dito yan, rekta nyo na dito wire. So yan siya. Tapos ganun din. Yan, meron yang screw dito. Yan. Para sa kanyang mounting, para ma-fix natin ng maayos. So yan, natapos na natin yung ating switch at saka yung ating ilaw. So yan lang. Since nakabit na natin tong common line ng ating outlet, so dito naman tayo sa line side. So kukonect lang natin yan. Tapos dito na tayo sa ating dalawang outlet. So ito yung ating line kanina. So narekta pala natin to. So kailangan lang natin tong putulin. Yan, para makonect natin. Yan, pigtail lang natin to. Yung supply naman papunta sa ating mga outlets. Yan, medyo maiksi yung ating wire. So sa standard niyan, kung sa actual na kayo, at least 5 to 6 inches yung haba, o mas maganda 6 inches. Yan, para meron kayong clearance o allowance. So yan, ito na yung supply papunta sa ating line terminal. Yan, line 1. Ito yung supply kanina sa ating switch sa line, o line 1. Tapos yung isa, yung itim, papunta sa ating outlet. So dito na. So ito ay 3 prong. So yan, meron nakalagay dyan L at saka N. So line, L or line, N for neutral. Tapos sa gitna, itong symbol na to, yun ay sa symbol ng ground wire. So dito wala tayong ground wire, kaya hindi na natin to lalagyan. Tapos kapag ka line to line kayo, so yung line to nyo, ilagay nyo dito sa neutral. Pero especially kung may mga ano kayo, mga refrigerator o mga motor loads o mga heaters, mas maganda talaga i-request nyo sa inyong mga landlords o sa electrician na nag-install, dapat magpalagay kayo ng ground wire. So papalagay lang kayo ng ground rod dyan, tapos dito nyo i-connect yung inyong ground terminal dito sa ating mga convenience outlet na 3 prongs. So yan, lagay na natin dito rekta. Ito ay screw type. So yung line na kulay itim, lagay lang natin dito. Tapos itong supply sa pangalawa natin na outlet, lagay na rin natin dito. So kapag ito yung mga nakasanayan na pagwa-wire ng outlet, either ganito. So ito mas maganda to kasi nga ditornilyo. Pero kapag ganito, yan, di-clip lang to. So pwede nyo lagay dyan, saka dito. O pwede nyo ring i-splice. Halimbawa ito, para mas maganda kasi yung naka-splice. Halimbawa ito, i-splice nyo yan. Tapos dugtungan nyo ng isa pang wire pa ganyan. Yan, tapos yung dulo nito, ito na yung ilalagay nyo dito. Yan, para ma-lessen yung lost contact, at saka yung pinaka-load ng buong circuit ay hindi dadaan sa naunang outlet. Pero since dito ay ditornilyo to, yan, so hindi sa prone sa lost contact. At saka itong isang clip niya dito sa kanyang tornilyo ay isa lang. So meaning sabay sila na screw niya.
So kaya direkta na natin to. At saka dalawang outlet lang naman to. At saka alam natin yung load nito na maliit lang. Pero kapag maramihan o kaya yung load natin ay talagang almost na umabot na siya sa 80% ng ating pinaka circuit breaker, which is yung limit. So isa pa pala yon, dapat hindi lalagpas sa 80% ng ating circuit breaker at saka yung ating wire, yung ating pinaka total load. So kung meron tayong 20 amperes, dapat below 16 amperes yung ating pinaka load, kasi dagdag pa po dyan yung mga losses, mga voltage drop, saka yung mga, especially kung may mga motor loads kayo, may mga inrush current pa dyan, almost times 3 po yung inrush current ng ating mga motor loads. Kaya yung mga pumps o mga refrigerator, aircons, ganyan. So dapat isa din yan sa ating i-consider. So yan yung ating line, itim, neutral, puti. Tapos dito yung ground sa gitna. So wala tayong ground, kaya hindi na natin yan lalagyan. Pero yun nga, sabi ko kanina, especially sa mga refrigerator, aircons, kaya mga heaters, dapat meron talaga kayong load, ground terminal. Tsaka malalaman nyo rin yan na kailangan talaga ng ground ng isang appliances, kasi unang-una yung kanyang pinaka plug ay 3 pin na rin siya. Halimbawa yung ating mga electric fan, kung napapansin nyo, 2 pins lang yung plug nyan. So hindi na siya kailangan ng ground, kasi kahit na may ground ka dito, 2 pins lang yung plug mo, wala rin siyang kwenta. Pero kung papansin niyo yung ating mga aircons, refrigerator, 3 pins yan. So kailangan siya ng 3 prongs, meaning kailangan talaga niya ng grounding para sa safety. Tapos dito, ito yung last natin. Salpak na lang natin yan dito. Itim para sa line, saka puti para sa ating neutral. So yan na siya. Yan, meron yang mounting screw dito sa ating utility box, at dito na natin yan i-fix. Yan, so kabilaan po yan, pati itong ating pangalawang outlet. Tapos lagyan natin ng ilaw to, tsaka titape natin to para matest na natin. So yan, lagyan na natin ng electrical tape. Yan, so dapat kung gaano kakapal yung insulation ng inyong wire, ganun din kakapal yung inyong tape. At dapat na walang nakikita dyan ng mga copper wires, yung mga metal parts ng ating mga wiring. Yan. So, pagkatapos nito, kung meron kayong tester, double check na lang kung walang shorted. Tapos i-connect nyo dito. Kung tinanggal nyo tong inyong wiring sa load side, connect nyo lang yan. Tapos lagyan natin ng ilaw. Yan, kung dapat ito meron din tong cover. Yan. So at tayo wala tong cover ngayon, dapat meron yan. Pero dapat para safety, may cover talaga yung ating mga junction boxes, para yung ating wirings ay hindi siya prone sa physical damage. Yan. Ngayon pwede natin i-testing to. So ayan, nauna natin. Yan. So switch number 1 para sa ating lamp 1, tapos switch number 2 para sa ating lamp 2. So kapag i-off naman natin yan, yan, nawawala din yan, supply, lahat. Yan. On, tapos off. Ganyan. Tapos yung ating outlet, check natin kung may power. So yan, meron siya. Sa kabila. Yan, meron din. Yan. So ganun lang po yung ating pag-wiring. So kung meron kayong katanungan, comment lang po sa ating comment section.
At saka like, share, and subscribe po sa ating mga videos. Maraming salamat po sa panonood.